Good day everyone! Welcome sa ating munting channel. Kung kayo po ay bago lamang dito, pakihit ng notification bell at ng subscription button bilang suporta sa ating munting channel. Maraming salamat! Okay, so ang ating pag-uusapan sa araw na ito ay tungkol sa subtracting fractions and mixed numbers. Okay, so simulan na natin. Para maging mas malinaw, ipapaliwanag ko ang ating aralin sa Filipino para mas higit na maintindihan ng ating mga mag-aaral. Okay po, let us start. This is subtracting fractions and mixed numbers in Mathematics Grade 5. Okay, nakikita nyo ano ba itong nandito? Ito ay strips. Okay, so sabi dito, color the strips below as instructed. Okay, so ilan kaya strips ito? Bilangin natin. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, ilan daw yung strips natin? 10. Ayan, so sulat natin dito. So, you have 10 strips. Okay? So, let us proceed. Number 1, ano ba yung instruction na sinasabi dito? Sabi niya, color the first 7 parts from the left with green. Yan, kulayan daw natin mula dito sa bahaging ito ng kulay green ang 7 bahagi. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So meron na tayong 7 bahagi na kinulayan. So dito merong 10 bahagi. Ilan ang kinulayan natin? 7. So, isusulat natin 7. Okay, so meron tayong 7 over 10. Okay, next instruction. Sabi niya, change the color of the first 3 parts from the left with red. Palitan daw natin ng kulay ang unang 3 bahagi mula dito sa kaliwa ng kulay pula. So, 1, 2, 3. Okay? So, now, meron ulit tayong 3 out of 10 na kulay na pula. Doon sa 10 strips, meron tayong 3 kulay na pula. Okay, kanina, meron tayong 7 bahagi na kinulayan ng kulay na green. Ngayon, pinalitan natin yung 3 ng kulay na red. So, we have 7 over 10 minus 3 over 10. Okay, so binawasan natin eh. So, 7 minus 3, you got 4. And, so copy the denominator which is 10. So, there you go. Meron tayong sagot na 4 over 10. Okay, now, nakikita natin yung 4 over 10 ay pwede siyang ma-divide ng 2. Okay, so 4 divided by 2 and 10 divided by 2, that is equal to 2 over 5. Okay? So, nakuha natin yung tinatawag na lowest term. So, ito ngayon yung final answer natin. Okay, let us proceed. Meron tayong another problem. Okay, so we have subtract the following fractions. Number 1. Ang sabi sa number 1, 6 over 9 or 6/9 minus 2/5 or 2 over 5. Okay, is equal to, and then number 2, we have 1 and 7/8 minus 2/6 is equal to. So, anong dapat gagawin natin kapag ka nagsusubtract ng fractions? So, nakita natin ang number 1, meron tayong, diba? Ang tawag natin dito ay decimal fractions. So, tandaan,
Sa nakaraang aralin, pinag-aralan natin kung paano kinukuha ang LCD o yung least common denominator. Okay, pangalawang fraction, nakita natin may mixed number, may whole number which is 1, tapos yung mga fractions ay ganun din sila, dissimilar fractions. Okay, so anong gagawin natin? First is to convert dissimilar fractions into similar fractions. Ayan, by finding the LCD. So let us proceed. Alright, so ang una natin gagawin ay hanapin ang LCD or the least common denominator. So find the least common denominator or LCD. So sulat natin 6/9 or 6/9 minus 2/5 or 2/5 is equal to, so anong gagawin natin ay mag-multiply ng denominator. So 5 times 9, okay, so 5 times 9 is equal to 45. Okay, now let's have another. We have 6 times 5, we get 30. Okay, okay, itong 6/9 ay naging 30/45. Next, again, multiply 5 times 9 para makuha natin yung denominator ulit sa kabila. We have 45, right? Ayan, nakuha na natin ang denominator sa kabila. And 2 times 9, so makukuha natin ngayon ang sagot na 18/45. So ito naman yung kabila. So yung 6/9 naging 30/45 and yung 2/5 ay naging 18/45. O magkatulad na ang fraction na ito. So tinatawag na silang similar fractions. Okay, punta tayo sa next. We have 1 and 7/8 minus 2/6 is equal to 1 and 42/48. So, paano natin nakuha yan? Una ay i-multiply 8 times 6 para makuha natin yung 48. Tapos, 7 times 6. Yan. Para makuha natin yung 42. Okay? Now, minus 6 times 8 ulit. We get 48 and 16. Bakit? So, 6 times 8 and then 2 times 8. So, nakuha natin yung 48 and 16. So, next, anong gagawin? Meron tayong similar fractions. So, mula sa 1 and 7/8, naging 1 and 42/48, and 2/6 became 16/48. Okay, dahil parehas ng kanilang denominator, which is 48, pwede na tayo mag-subtract. Okay, so anong gagawin na? Subtract similar fractions, then reduce to lowest term if possible. Okay, so punta tayo sa subtraction. Okay, so 6/9 minus 2/5 is equal to 30/45 minus 18/45. Next, 1 and 7/8 minus 2/6 is equal to 1 and 42/48 minus 16/48. Okay, so nakita natin, ito ay similar fractions na siya. Okay, ganun din ito. So let us answer. So this is equal to 30 minus 18, we get 12.
And copy the denominator, which is 45. Now, anong number ang pwedeng mag-divide sa kanila? So, mag-iisip tayo ng number na mag-divide dito sa dalawa. Yan, dito. So, anong number yon? That is 3. So, we get 12 divided by 3 is equal to 4. And 45 divided by 3 is equal to 15. So, ito na ngayon ang ating sagot. Okay, next. So, 1 and 42 over 48 minus 16 over 48 is equal to 1 and 26 over 48 or 1 and 13 over 24. Okay, bakit 24? Kasi, kung titingnan natin, ang nakapag-divide dito ng number ay 2. So, 26 divided by 2 is 13 and 48 divided by 2 is 24. Okay? Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panunood sa ating channel. Stay safe and God bless!